Okay mga Lods, so tayo po ay pag-usapan natin itong issue ni Gabriel Go kung saan nanghuli po siya ng isang teacher. Okay, let's go. Talaga dito. Tatakbo pa eh. Taga saan ka ba? Ano ka dito? Teacher. Teacher? Ba't may radyo ka? Aray ko. Sa school po namin. Ano ka, security ng ano? Sa ano po sa school po namin. Pang? Para po sa ano namin sa school namin. O teacher ka tapos wala kang helmet? Aray ko, be. Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? Okay, so pinagalitan ni Gabriel Go yung teacher. Now, dito po magsisimula yung parang issue between the netizens and Gabriel Go. Meron po kasing mga ibang netizens na kumakampi kay Gabriel. Meron din naman pong hindi. Tapos yung teacher naman, pakinggan, ituloy lang natin para makita nyo yung request ni teacher kay Gabriel Go. ORCR na rin po. Sir, pwede wag na nangyari sa ano? Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakaka-teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. So, this is one issue na dapat sagutin ng MMDA, or I don't know kung may batas na tayo strictly on this, kasi ang sinasabi lang sa data privacy, yung mukha mo is also cannot be shown without your permission, gets mo? So halimbawa hindi mo naman in-upload yung isang photo mo, so kung ginamit yon ng walang pahintulot mo, kunyari yung picture ng yung picture mo nung bata ka, tapos ginamit ng ibang tao, or yung picture nyo na hindi naman, wala naman kayong malaking social media platform, yung mga hindi nyo ina-upload, ginamit yun ng walang pahintulot mo, so that is a violation of the data privacy. Yun yung intindi ko. Now, halimbawa yung mga ganito, yung mga apprehension na ganito. So, ang idea dyan, kaya biniblur yung muka para hindi na nila kailangan ng consent para kung i-upload nila doon sa page ni Gabriel Go. Ang idea nila dyan, kaya nila ina-upload yan para wag pamarisan ng mga tao. Gets nyo? They are trying to use yung mga apprehensions nila as an example na, may consequences talaga kapag nahuli kayo. So, in this instance, nahuli si Sir, tapos si Sir naman nag-opt out. Okay? Tuloy natin. Dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Beles! Isa lang ilabik, isa lang yung tow truck natin para ano. No helmet. Kumakamyo pa yung isa na. Eto, katulad dito, ang reasoning nila dyan, miski makuha yung mukha nitong taong nakasando, okay lang. Kasi nga, nasa public place naman sila eh. Wala kang expectation of privacy dyan na tinatawag because you are in a public place. Now, so sa Amerika, kita nyo, di ba yung mga paparazzi kapag yung mga artista nasa labas pinipicturean nila, kasi nga without their consent, and then sila yung nagkakalat sa iba't ibang media, kasi nga wala namang expectation of privacy doon. Pero in my opinion, especially in this kind of interaction, dapat dyan may consent pa rin doon sa tao, and I'll explain why. Tutuloy-tuloy lang natin. Ipatawag mo yung skog ng baklaran. Wala. Dumaan kami ng manager eh. Sa ano? Eto, Malinis yung... post natin dito. 'Di ba nakatalikod si Sir? Tama, nakatalikod po si Sir, 'di ba? So, 'di ba, kapag kilalang kilala niyo yung tao kahit nakatalikod siya, alam niyo kung sino. Halimbawa, ganito na lang, si Kong TV. Miski nakatalikod si Kong TV, kilala niyo si Kong TV. 'Di ba? Kasi nakikita niyo sa vlogs yung ano niya, yung galaw niya. So, ang kilala niyo na agad kung sino, 'di ba? Miski yung silhouette nga ng isang tao, kung kilalang kilala mo yung tao, mafi-figure out mo agad kung sino. Now, ibalik natin yung tanong kay Sir dito, and this is something that I think the MMDA should answer. Kasi hindi fully blurred yung katawan, hindi fully blurred yung boses, hindi fully blurred yung na-apprehend na motor. So, what is the chance na dun sa school na pinagtatrabahuhan niya, makikilala siya ng mga estudyante niya?
mataas, 'di ba? Almost siguro nga almost 100%. Kung ako yung tatanungin mo kasi sa school na pinag-aanuhan niya, sa school na pinagtatrabahuhan niya, kilalang kilala siya doon by many people, 'di ba? So ang tanong na lang rito, would you consider this as a violation of the data privacy if ang isang tao ay kilalang kilala tapos kilala ng ibang na-identify siya ng hindi lang isang tao, 'di ba? So I think these are the things na kailangan sagutin ng MMDA eh. Kasi if it's for educational purposes lang, pwede naman nilang i-fully blurred yung katawan ng tao. Pwede yun eh, mas madali nga yun. Medyo mahirap nga lang sa editing, pero it's possible. 'Di ba? Kasi kung ang point nyo rito is to educate, then go ahead, educate all you want. Pero yung tao kasi na nag-violate na nga siya, hindi naman siya nanlaban, hindi naman siya nakipagsigawan, he complied, and he admitted to the mistake na meron siya, di sana, dire-diretso na, di ba? Pero hindi ganun yung nangyari. O, tuloy natin. Pwede po yan sa Bayad Center. Bayan Center. Opo, pwede. 1.5 po, sir. O yun, so na 1.5 siya, ang sakit, di ba? Now, ngayon, as parang ang remedy nung teacher, eto sabi dito sa Bulgar, ipinahiya si teacher, MMDA head, sinampahan ng reklamo. So nagkaroon ng administrative case, nagreklamo yung teacher sa according dito, na nagreklamo siya sa MMDA. Kinumpirma ni MMDA Chairman Don Ates na nakatanggap sila ng formal complaint mula kay Manila Teacher Party List kong Virgilio Lacson at kasalukuyan na ito'y pinag-aaralan ng kanilang administration department para naggagawing investigasyon laban kay Go. So what are the violations na ginawa ni Gabriel Go? Isa nga doon, yung nag-opt out kasi si sir doon sa video. Wag mo akong kunan, ganyan. Pero the thing is, kung para sa akin kasi, it made sense na ipakita doon na wala silang sinisino, whether it's a teacher, it's a congressman. Yun nga lang talaga, kailangan maging clear sa rules ng MMDA. Kasi sila, they are also working on Fury. Mamaya papakita ko sa inyo, basahin lang muna natin yung ibang mga ibang mga comment. Tama naman na, Diyos ko, ikaw nga mali, ikaw pa nagrereklamo. Hindi nga kasi nga ang point doon kasi, pwede ka namang magpahuli, pwede ka namang sumunod sa batas, pero wag mo naman akong ipahiya, di ba? Napahiya na ako doon sa nangyari na yun eh. Wag mo naman dagdagan, i-upload pa para makita ng milyong-milyong tao. Di ba? Kasi sobrang viral nitong video ni Gabriel Go eh. So, pwede siyang mag-opt out siguro doon, pero that's not for me to decide. Ako kasi, in my opinion, panindigan mo na lang kasi nagawa mo na di okay na. Di ba? Move on na lang, next time wag mo nang gawin. Lesson na sa'yo yan, na magdadala ka ng helmet. Kasi, paano kung yan, natsambahan kang ganyan, niliyari ka, di ba? Sabi dito ni Jason Mabasa, tama naman sinabi ni Go, masakit lang pagkakasabi. Apex. Ito, the phrase, teacher ka pa naman is not an insult. But it simply, he should set an example to riding public safety. Oo nga, kasi nga, napaka-importante kasi ng helmet talaga. Matsambahan lang kayo dyan, di ba? Ano yan eh, kasi yung helmet, it's a shock absorber for, doon, di ba, ang idea kasi ng mga ganyan, sila yung mag-absorb ng shock bago dumirekta sa utak mo, parang mababawasan na. Pagka, halimbawa, nabangga ka, wag naman sana, pero it's very important yung mag-helmet ka. So, miski malayo-malapit kasi hindi mo malalaman. Sa kanto ka lang, paano kung may biglang biglang nagkamali ka ng liko, tapos bumangga ka, di ba? Hindi mo masabi. So, suot mo na lang. Parang, parang susi lang yan, dadalin mo lang din, di ba? So, pinahiya doon, teacher no helmet, ayan. So, dito, maraming kumakampi kay, ito, sabi ni Jessie Ronquillo, Gen Z na teacher, iyakin, tatakas nga dapat yung teacher dyan Porket teacher kailangan exempted. Hindi naman siguro, pero ang point dito kasi, may mali rin kasi yung teacher, kaya medyo mahirap siyang sakyan. Pero dito sa page ni pag binasa niyo yung comment section na papakita ko sa inyo, merong mga kumakampi dun sa teacher, di ba? Mali si teacher talaga, walang helmet. But Sir Gab, try to talk to him politely naman po. Naka-uniform naman si sir.
parang ang labas ng video kasi okay na okay talagang kausapin yung guro na ganyan. Kaya ang daming student na rin talaga na nawalan respeto sa teacher kahit pagkikipag-usap lang. So, I really admire you in every video. So, merong mga ganyang sentiments yung ibang netizens natin. And gusto ko ring i-highlight ito. Ito yung MMDHR. Pakinggan lang natin ng konti. Sending teacher, sinabi na wag na mag-upload, pero in-upload niya pa rin. Anong policy niyo doon pag gano'n? Well, ako kasi ang paniniwala ko dyan, at yan naman yung research namin. Pag nasa public place, you don't have to seek the consent. Yan, ini-invoke niya dyan yung expectation of privacy. So, in my opinion, paano yung gustong mag-opt out? Do they have a chance to opt out? Do we have rules pagdating doon? Do we have jurisprudence halimbawa pagdating doon? So, siya, ini-invoke niya dyan yung expectation of privacy. Eh wala ka talaga magagawa. Ikaw yung nahuli. I-blur na lang namin yung mukha mo. Eh paano nga yun pag nakatalikod? Kasi, di ba? Yung mga teachers natin, 99% of the time, di naman, siguro 70% of the time, nakatalikod sila, nagsusulat sa blackboard, di ba? So, baka ganun yung sitwasyon dito. Hindi ko alam. Ako personally, wag na lang nilang palakihin. Nagkamali si sir, tapos na. 'Di ba? Pero kung gusto naman nilang magreklamo, nasa kanila naman 'yon. So it's going to be an administrative case. Ang merong malamang 'yan, magrereklamo sila diyan sa sa merong council siguro diyan sa or merong siguro committee diyan sa MMDA. Tapos titingnan kung reasonable ba na parusahan si Gabriel Go. In my opinion, 50-50. Mahirap talagang basahin yung sitwasyon eh. Kasi nag-comply naman yung si Sir eh. Tapos ang request niya na lang, huwag mo na lang i-upload, di ba? Kasi nga, may mga tinuturuan siyang tinuturuan siyang bata. Baka mapahiya siya or makilala siya. Which is, sa tindig pa lang niya, palagay ko may makakakilala na dyan, pati yung itsura ng motor, di ba? Anyway, yun lang naman po, gege mga lods.